Hey chat, nag-start yung adventure namin na dapat mag-follow-up check-up lang kami since tumataas yung blood pressure ni Mrs. Pero nung nakarating kami sa hospital, tinake yung baby niya. And as it turns out, suspecting na pre-eclamptic yung Mrs. ko and di na nila kami pinakawalan. And yung mapapanood nyo na video is our adventure for the following days ng pagkaka-confine namin sa hospital. It has been a whirlwind of events, so di kami nakapag-record until day 5, as you can see. So, yun. Hi guys! For the vlogger ang atake natin ngayon. Naka-admit si Ganda. Kasi ako ay may pre-eclampsia with severe symptoms. So, nag-start kami na ma-admit sa hospital araw ng check-up. January 19. Ang akala naming normal day. Naging full of surprises. Kain tayo. First bite para sa akin. Meron tayong egg, bacon, patatas na walang lasa. So, ayun na nga. Noong mga nakaraang araw, bago ang January 19, tumataas na talaga yung blood pressure ko. Pero, marami akong nararamdaman. Binaliwala ko lang siya, which is very bad. Actually, hindi ko naman binaliwala. Nagpa-check naman ako sa OB doctor, pero pinauwi din kami. So, nabalik kami ng January 19. Parang mga 2 days before ata yun. Tapos pagdating namin sa OB doctor, mataas ng blood pressure ko. 170 over 100. Ngayon, 5 days na pala kami. 5 days na kami nasa hospital. And ang plano ay stay pregnant until 34 weeks. 32 pa lang ako ngayon. So, 2 linggo pa. Talagang kailangan i-deliver si baby ng maaga. Grabe. Laki ng ilong ko. Ang itim ng leeg ko. Hindi na nga ako masyado maganito eh. Second meal of the day. Sarap kaya yan. Tingnan natin. Kili with some rice. Hindi naman ako mahilig kumain ng beans. Pero okay na din. Maiba lang. Disgusting shit. Baka pag nilagyan natin ito. Salt and pepper. Baka ubra. Tingnan natin. Kuha tayong konting meat. Konting rice. Tsaka may pork and beans. Hindi talaga yun. Pagtsatsagaan. Pero bababa tayo mamaya. Bili tayo ng Subway. Dinner time. So, meron tayong carrots. Meron tayong chicken. Ito hindi ko alam. Sopas ba yan siya? Peach. And snack. Kain tayo. Naging food vlog na tong hospital admission ko. Puro pagkain na lang ang pinag-uusapan. No? Sarap ba to? Ang tanong. May lasa in fairness. Hi guys. So, ina-encourage kami lumabas ngayon. Our 6th day on our hospital stay. So, time check. 11 o'clock guys ng umaga. So, titignan natin ulit ang update mamaya. Manlalambot si Buntis. Hi guys. Ano yan? Hindi ko nga alam eh. Kape ba to? Hindi, feeling ko hindi. Bakit? Kasi di ka coffee. Sige na, okay na. Pangatlong beses na inulit yung joke eh. Oh, so ito eh. Anong gusto mo? Touch to start. So basically guys, ito ay Roboro barista na siya gagawa ng drink mo. Sige, kahit ano. Alin? Kalalakid tao. Hi Barbie? Ay Barbie. Ding. Ano ang gusto mo nga ni? Unicorn Velvet. Tignan ngayon natin na bang ginagawa niya. Kinuha yung baso. Nalito. O yun o, nilagyan ng yelo. Nilagyan ng yelo guys.
Wow, pamating ako. Binomba. Oh, yun no. Kalalaking tao. Oh, ano na yan? Syrup ba yan? Syrup. Ay, nakakaluin, boss. Putsang ina, walang punas-punas yan. Lahat ng drink dyan dumaan. Oh, lahat ng... Oh, nire-rinse. May rinse. May bandaw. Ay, pote. Ito. Putang ina. Bigla walang takip. Walang takip. Ikaw magtatakip. Kuha ka pa takip. Panis. First ever na Swiss Robo Barista. Panis. Violet Unicorn ba to? Sa unicorn. Nakalalaking tao. Basta. Tikman mo. Lasang tempra. So yun. Hindi masarap. Bali, itong hospital na to sa sobrang laki niya, may Starbucks siya sa loob. Yeah. And nakakuha na ako ng drinks ko mula doon sa Robo Barista. Tapos sa likod namin, may Starbucks. regular na barista. Regular na cafe. So, ano yung order mo? Pistachio latte. Pistachio latte? Ayan na. Yun ang sinasabi. Hot. Kasi nagwi-winter ngayon. Hot pistachio latte. Cheers. Ay, ang sarap. So, ano na gagawin natin? Lahat tayo? Pwede tayong pumunta sa cafeteria. Okay na. Cafeteria? Okay guys, cafeteria muna tayo. Chicken and bacon. Bossing may lunch. Subway. Hi. So, ayun guys. This is our 6th day as inpatient sa antepartum Unit. unit ng UT Medical Center. Kung nakasubaybay kayo sa akin, alam niyo nandito ako for pre-eclampsia with severe symptoms. Pero thankfully, okay na yung blood pressure ko. Wala naman silang restriction sa akin aside from carb control. Pero alam ko naman na dapat iwas ako sa salty. And Ba't dito natin ginagawa sa cafeteria? Ba't di natin ito doon ginagawa sa kwarto? pwede naman sa kwarto. O tara. Doon Part natin. 2. Part 2. Ito na guys, pabalik na kami sa kwarto. Time check. Time check, it's 11:49 in the morning. Kinaya namin maggala ng... Uy, isok mas dito gift shop. Ayoko. Gusto mo ba? Hindi. Trip lang. Ano meron sa loob niya? Mga Mga gift? Gusto ko ba tignan? Baka pumili ka ng laruan dyan tignan. Hi guys. Day 7. Day 7. Hindi masyadong nagro-rolyo ang aming anak. So, kakain tayo ng masarap. Bababa ulit kami dahil nababagot namin sa room. Kita tayo mamaya. Feeling ko pag kumain ako ng fries, Ayun na. ano na siya. Gagano na siya. So, ayun na nga. Labi ba yun? Sabi, Ito no? may kape ah. So, hindi masyado gumagalaw yung anak namin. Pero, sabi nila normal naman daw siya sa non-stress test. Kaso, pag rumolyo kasi siya talagang tama ko eh. Ngayon hindi. So, tingnan natin kung anong pwede natin bilhin na food. Tingnan natin kung gagalaw na yung aming little Jacob. Little boy. Little boy. Lapit lang kayo dito. Nagawa mo. Ito yung some ketchup. Why?
I'm gonna get some fries too. Pati ranch. Ayaw pa awad. Boss, pati ranch, hindi pinatawad. Uy, sarap. Uy. Uy, sarap. Tara. Tara. Na, let's go. Sa'yo Tingnan mo na. yung wallet ko, no? Uy, nice. Ayun. Effective. Amoy pa lang. Gumalaw na yung anak namin. Amoy pa lang ng fries. Aray ko. Bag secured. Mamayang gabi mag-aano naman tayo. Magsa-Starbucks naman tayo. Pero, mamaya na ako mag-Starbucks kasi hanggang 10 PM pa naman yan sila. Okay, pabalik na naman tayo sa Lungga. Kain tayo. Ito yung napapanood ko sa mukbang nung wala ka. Kain tayo. Meron tayong fries, Subway, chicken Alfredo pasta with garlic bread. At meron tayong malamig na Diet Coke. First bite para sa'yo. Ito muna tayo. Ketchup and then mayonnaise. Pa? So yun guys. Currently guys, kaya ako na matagal dito sa ospital. 2 araw na ako dito. May storm warning na mataas daw yung snow, hindi madadaanan yung kalsada. Pero as of now, umuulan lang naman siya. As you can see outside. Yan guys, yan yung lagay ngayon dito sa amin. Dito sa Knoxville. Pero baka sa ibang parts. Yung sa Texas, hindi mataas yung snow. Pero yung kalsada nila, pag may mga dumadaan na sasakyan nag-slide eh. Pero baka i-try ko umuwi mamaya para kumuha ng ibang gamit. Day 8. Sa hospital admission slash Last vacation. Parang in a way, parang bakasyon din to sa akin. Kasi kung hindi ako naka-hospital, Diretso nag-work. nag-work ako talaga. So ngayon, ang aming agenda ay maliligo ako. Yes. Kahapon niya ako naligo, malamig dahil dito ay nag-i-snow. Basically, yung agenda namin, maghahanap kami ng shampoo tsaka conditioner. Well, nakaligo na ako. May ginamit akong shampoo tsaka conditioner na freebie From Sephora. Kaso, pangit guys eh. Maganda lang yung lagayan eh, pero pangit talaga eh. So, yun ang agenda namin for today. And then, bibili ako ng Starbies. Starbies ka na naman. Hindi ko nag-Starbucks kahapon. Ay, sige. Tapos, Fries. Pero hindi na mag-Subway kasi tumaas yung baka sugar dun ka ko sa kahapon. Subway na pasama. Baka hindi dun sa fries. Hindi. Tibay talaga. Hindi yun. Okay guys, kita tayo mamaya pagkabalik namin or I don't know, samahan nyo kayo bumaba. Day 8! Let's go! Let's go! So, we're going down. Hi guys! Bibili naman tayo. Ito na, ang inyong pasyente. Wow! Showgirls birthday party. Ang sarap. Ito masarap oh. Magkano kaya ito? Cute. Ang Valentine's na yung mga atake nila dito. Diba, may ganito ka dati kasi hindi masarap. Jacob's Ladder. Oh, UT baby. Saka na, pagkalabas ni Jacob, para alam natin yung size niya. Bibilang ko talaga siya kasi UT baby siya eh. Sa lahat ng mga tropa natin, pinakauna na dito kayo ng ano. Oo, kasi nauna siya eh. Tapos si Ma'am Dre mauna. Tapos ako, tapos si Chari. Bida din yung anak mo.
Yung anak ko, bida-bida. Parang masyadong matulis naman yan siya. Masarap. Oo nga na. Guys, welcome to our 10th day. So, yun na. Sige, buntis. Ikaw na to. So, yan. Baka Feb 6 lumabas si BBD ko. BBD ko. That is another 10 days from now. Ready na ba ako? Hindi ko sure. Mentally, parang hindi. Parang pag minsan naiisip ko, nabablanko ako. Pero dadating din naman yung panahon na ano. Ako, natatakot ako dito. Na bakit? Yung sa SIDS, yung baka biglang ma-suffocate yung anak natin out of nowhere habang natutulog ako. May iwasan naman yun. Tsaka, pag bumili tayo nung nilalagay sa paa, isasama natin ang mga ating ano. Ang hindi ko maintindihan, bakit dito lang meron? Sa Pinas, basta nakalabas na yung bata eh. Meron sa Pinas, pero hindi lang siya reported. Meron sa Pinas. Parang tulad dito, hindi naman lahat nakakaranas ng gano'n. Ano? Dito lang nagpapalaganap ng mga protocol na huwag na maglagay ng mga unan. Yan naman yun. Alright, Venus.